Sa ating hard question, sasagutin po ng kandidato ang mga personal na isyong kinasasangkutan niya. Bibigyan pa rin natin siya ng 30 segundo para sagutin ang bawat katanungan. Secretary Gibo, narito po ang unang tanong. Sa Amerika, naging problema ni McCain si Bush. Hanggang dumating sa puntong sinabi niya, I'm not Bush. Ramdam mo na ba ang epekto ng pagiging loyal mo at administration candidate ni Pangulo Arroyo? At darating ba panahon, sasabihin mo rin na, I'm not Gloria? Well, ako sinasabi ko hindi naman ako ibang tao, hindi lang naman kay President Arroyo yan. Kaya sa ibang mga tao na talagay ko medyo identified din ako, pare-pareho yan. May sarili akong pag-iisip, may sarili akong mga pananaw, at kaya rin naman ako umalis din sa isang partido namin kasi I like to do things my way. Ang sabi nila, galing at talino. Meron naman talaga nun si Gibo Isidoro. Pero may isang congressman ang sabi, parang yung galing at talino na yun, bagsak ka dahil ang napili mong partido, sabi niya, quote-unquote, party of peace. Ano yung magiging, ano yung opinion niyo dito? Alam nyo, yan ang problema din sa bansa natin ngayon. Kailangan talaga may genuine reconciliation and harmony. Put things not aside, pero may mga bagay na kailangan hindi matigil, katulad ng governance ng bansa. Ang bigotry at stereotyping ay napakatinding sakit ng Pilipinas at kailangan natin gamutin yun. Kasi partido, pupunta sa Ilocano, Bisaya, balang araw, religion na ng pagbabasehan. Walang pagsasama-sama pagkakaisa. May dahilan ba o bagay na magiging trigger ng desisyon mo na finally bumitaw o pumalas kay Pangulong Arroyo? Hindi naman ako bibitaw o kakalas, pero kung may specific issue na kailangan ng desisyon ko, aking gagawin ng desisyon na yan sa sarili kong mga pananaw at sarili kong pag-aaral kung ano makabubuti para sa lahat. Ang administrasyon, sinasabing super laking political machinery talaga. Bentahe ba yung sa inyo? At pangalawang tanong na medyo kakaiba yata dito, may loyalty kayo kay Pangulong Arroyo, pero hanggang ngayon hindi siya nakikita sa mga kampanya niyo. Umiiwas po sa iba siya na madikit kayo sa kanya kahit kayo yung nagsasabi. Una, malaki naman bentahe may local network ka. Kahit percentage lang na yan ay talaga magseryoso, malaking bentahe. So, advantage yun sa scope and coverage ng iyong kampanya sa bawat sulok ng bansa. No? Pangalawa, yung hindi pagsama ng ating Pangulo, palagay ko, konsiderasyon na rin niya sa akin na ayaw na makaagaw eksena. Kasi ako ang kandidato na kailangan ibenta sa mga kababayan. Pag nandun pa siya, logistically, medyo mahirap na nga i-prepare yun kasi Pangulo siya. Pangalawa, yung attention ng crowd or attention ng audience, mahahati pa. Anong masasabi niyo na si Manny Villardaw ang tunay na manok ni Pangulong Arroyo? Howie, sa tingin ko yan chismis, political chismis season naman. Pero bagamat ganun, ang pananaw ko dito ay maliwanag sa aking sarili. Ako ang standard bearer ng Lakas Kampi CND. Kahit anong man ang mangyari, nasa sa akin na at sa mga naniniwala sa akin na ipanalo ako, huwag ka dapat umasa sa iisang paksyon, isang bagay, kung at not, no? Kailangan mensahe mo ang magpapanalo sa iyo at the end of the day. Okay, sa iba't ibang political survey, medyo parang hindi ka pa rin nagdo-double figure. Pero sa mga political debate, presidential forum, lagi ikaw naman ang nangunguna pag tinanong yung mga audience. Meron mga estratehiya para mabaliktad yung ganitong perception, di ba? Mas malawak ang exposure, personal exposure sa ating mga kababayan ng ating gustong remedyohan kasi regulated nga yung ads, no? So talagang kailangan lang mobility sa buong bansa at strategically design kung saan ka mag-a-appear, kung anong mga fora ang papasukan mo. Bakit niyo ba iniwan yung NPC, yung inyong unang partido, at ano naman yung kasulukuyang relationship ninyo ng founder ng NPC, si Mr. Danding Cojuangco? Well, sa akin, nagsilbi ako kay Pangulong Arroyo bilang Defense Secretary. Hindi naman ako pwedeng may political loyalties sa iba. Ngayon, bagong pasok ako sa Lakas Kampi, wala akong padrino. Tapos ako na pili na standard bearer. Malaking achievement yun kasi more than
familial relationships, nirealize siguro ng mga kapartido ko na merong laman ang aking sarili, no? So, fulfillment din sa akin yon. Ngayon, yung relationship, syempre, lumabas na nga sa dyaryo, medyo strained, pero wala naman nang gagaling sa akin, no? Personal na usapin sa pamilya yon, hindi dapat ito mahalo sa usaping pambansa. Pero masakit ba yan para sa inyo? Yung mga naririnig nyo na nanggagaling sa mga miyembro ng extended Mismo sa family nyo? bahay. Sa akin, Hawi, no, kasi bilang abogado, kaya kong i-control ang mga emosyon ko. Sa akin, focus lang ako sa national issues, national interest. Pero yung hungkyahin si Miss Gretchen Kowang, ko asawa ni Dandi, nagsabi na anyone but Gibok ang boboto nila. Ang kasagutan ko dyan, Malo, ang usaping pangpamilya, hindi dapat maging bahagi ng national agenda. Bansa ang pinag-uusapan natin, hindi isang pamilya. At national governance ang pinag-uusapan. So, dapat ang issues na batayan ay ang issues of platform governance and track record as a public servant. Pero parang yung isa